So yun mga kaibigan, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito, ituturo ko sa inyo no, kung paano nga ba magpadala sa JNT kapag ka pick up. Ayan, pag sinabing pick up, yung mismong JNT rider ang pupunta sa address natin para pick upin yung parcel na ipapadala natin. So kung paano yun, simulan agad natin pagkatapos ng intro na to. Una guys, no, kailangan balutin nyo ng maayos yung parcel na ipapadala ninyo. Tapos lagyan nyo ng pangalan ni sender, tapos pangalan ni receiver. Para kapag pinig up ni JNT rider, hindi siya malito no, kung kaninong item ba yung babalutin niya tapos lalagyan ng sticker. Kasi usually sa branch na ng JNT, nilalagay sa pouch at nilalagyan ng sticker yung parcel na ipapadala ninyo. Kaya mahalaga na may pangalan ni sender, yung parcel nyo, tapos pangalan ni receiver, para hindi malito yung JNT rider kung kanino nyo ba ididikit yung waybill or yung sticker na nilalagay sa parcel. Pagkatapos nun, kailangan nyong mag-generate ng barcode at mag-book ng pick-up gamit ang JNT app. So, paano yun? Ganito. So, yun guys, no, para makapag-book ka ng pick-up sa JNT, kailangan mo mag-generate ng barcode dito sa JNT app. Ayan, so, kung paano yun, ito yung gagawin natin kapag na-open nyo na yung JNT app. Ayan, ito yung lalabas, ito yung pinaka-home niya. Ngayon, click nyo lang yung order. Ayan. Ngayon, ito ngayon yung lalabas sa may bandang taas. Ayan, click nyo lang yan. Ayan, sa part na yan, dyan mo ilalagay yung details ni sender. Yung details ng magpapadala. Ayan, sa part ng name, ayan, dyan mo ilalagay yung full name mo ng magpapadala. Tapos, phone number. Sa phone number, dapat tama at kompleto. Tapos, mag-start na kagad kayo sa 9, hindi sa 0. After ng phone number, yung origin, ayan, pwede mong i-search dyan sa origin kung saan bang barangay or city kayo located. Ayan, for example, Comembo, Makati. Ayan, search mo lang Comembo, Makati. Ayan, bali ganun yung example. Ngayon, after ng origin is yung address mo. Ayan, sa address mo, dapat tama at kompleto. Kasi yan yung pupuntahan ngayon ng JNT rider kapag pipick upin nyo na yung item. So, dapat tama at kompleto ang address mo, pati yung phone number. Yan yung mga mahalagang detalye na dapat tama at kompleto. Ayan. Ngayon, kapag nalagay mo na yung details mo ni sender, click mo lang yung finish sa baba. After nun, yung recipient. Ayan. Sa part na to, dito mo ilalagay yung details ni receiver. Kung kanino mo ba ipapadala. Ayan. For example, ayan. Balik sample lang yung details na yan para meron kayong idea. Sa may part ng name, dyan mo ilalagay yung full name ni receiver, ayan, or ni recipient, kung kanino may papadala. Tapos, yung phone number niya, dapat tama at kompleto. Mag-start ka na rin sa 9, ayan, hindi sa 0. Tapos, yung destination, ayan, sa part ng destination, pwede mo i-search dyan kung saan bang barangay or city si receiver. After nun, no, sa may part ng address, dyan mo ilalagay yung tama at kompletong address ni receiver, kung kanino mo ipapadala. Ayan, ngayon kapag okay ka na dyan, click mo lang yung finish sa baba. Ngayon, sa may baba nun, makikita mo ngayon yung drop off or pick up. Ayan, kapag gusto mong ikaw mismo yung pupunta ng branch para ipadala yung item, click mo yung drop off. Ayan, pero kapag gusto mo na mismong JNT rider yung pupunta sa address nyo para pick upin yung parcel, click mo lang yung pick up. Ayan, balik sa example natin, pick up yung gagawin natin. Ayan. Tapos, sa may baba nun, lalabas yung pick up time. Click nyo lang yung choose pick up time. Ayan. Tapos, ito ngayon yung lalabas, no? Pwede ka ngayon mamili kung ano bang oras mo gustong pick upin ni JNT yung parcel na ipapadala nyo. So, mamimili ka kung today or tomorrow. Sa today, ayan yung mga oras na available. Makikita nyo naman yung oras na available. Tapos, sa kinabukasan naman, makikita nyo rin yung oras na available. Ayan. Ako, usually, ang ginagawa ko, tomorrow, no? Kinabukasan yung pick up. Tapos, sineselect ko yung pinakamaagang oras. Ayan. Kasi base sa experience ko, no, hindi naman talaga saktong 9 to 10 dumarating si JNT kapag nag-book ako ng 9 to 10. Ayan. Basta ang nangyayari, within the day, dumarating naman si JNT rider para pick upin yung parcel nyo sa mismong address nyo. Basta within the day yung pick up niya. After nun, no, nakalagay dyan, express type and estimated time of delivery, ayan, click nyo lang yung easy. Ayan, tapos click mo lang yung okay. Ayan, kapag kasi
yung SP or yung JNT Super, ayan, hindi nyo ma-avail yung pouch at ang alam ko dyan, medyo mas mahal yung shipping fee. Ayan, kasi hindi nyo ma-avail yung discounts. Ayan, kapag ka-easy kasi, ma-avail nyo yung pouch tapos yung discount na voucher ni JNT. Ayan, kaya click nyo lang yung easy. After nun, no, yung item description. Ngayon, kapag click nyo yung item description, ito ngayon yung lalabas. Sa may part ng item name, ilalagay mo kung ano ba ipapadala mo. For example, toy. Ayan. Tapos, sa weight, ayan, pwede kayong mag-estimate kung gaano ba kabigat yung ipapadala ninyo. For example, wala pang 1 kilo, so 0.5 lang. Ayan, kalahating kilo. Ayan. Sa quantity, kung ilan bang parcel yung ipapadala ninyo. For example, 1 lang. Ayan. Tapos, item value, kung magkano ba yung halaga ng parcel na ipapadala ninyo. Ayan, yung item value kasi, para rin to sa insurance. For example, ma-damage o mawala yung item nyo, meron kayong refund na makukuha sa JNT. Ayan. For example, yung halaga is 300. Ayan. After nun, sa packaging service, ayan, click nyo lang yung package type. Ayan. Tapos, pipili kayo kung JNT box ba, pouch, or no package. Ako usual yung ginagawa ko, pouch. Ayan, kasi malit lang naman yung item na pinapadala ko. Tapos sa may bandang specification, click nyo lang yan. Ayan, pipili kayo kung small or medium or large pouch yung gagamitin nyo. Depende sa parcel na ipapadala ninyo. Ayan, ako usually yung ginagamit ko lang is small. Tapos sa may bandang baba, remarks, ayan, pwede kayo maglagay ng remarks dyan. Ayan, for example, ayan, sana po ma-pick up agad. Bali yan yung example remarks ko, no? Sana po ma-pick up agad. Ayan, bali depende naman sa inyo, no? Kung ano ba yung gusto nyong remarks na ilalagay. Ayan, ngayon kapag okay na kayo dyan, pwede nyo na i-click yung submit sa baba. And after ng item description, ayan, sa may part ng voucher, ayan, makikita nyo, no, na meron na tayong na-discount na 21 pesos. Ayan. So, ibig sabihin, nabawasan na kagad yung ating shipping fee ng 21 pesos kasi meron tayong voucher na worth 21 pesos. Ayan. So, bali yung estimated cost ng shipping fee natin ay 44 pesos. Ayan. After nun, click mo lang yung I have read, understand, and agreed to the terms and conditions. Ayan. Click mo lang yung I have read and understand and agreed sa baba. Ayan. Ayan. Tapos, makikita nyo no, yung amount ng shipping fee natin na estimated is 44 pesos. Ayan. Bali sa experience ko, no, nung na-pinick up yung parcel ko ng JNT, yan lang din yung binayaran ko na shipping fee. Ayan. Tapos, click mo lang din yung submit. Ayan. Pag lumabas to, click mo lang yung claim now. Ayan. Para meron kang voucher ulit. Ayan. Click mo lang yung OK. Ayan. Tapos, to ngayon yung lalabas. Ayan. Makikita nyo ngayon sa may baba ng barcode, yan yung order number. Kaya mahalaga na screenshot nyo to. Ayan. Para meron kayong copy ng order number. At para in case na hindi lumabas yung status doon sa JNT app, pwede nyo erase yung concern nyo doon sa customer service ng JNT. Ayan, ilalagay nyo lang yung order number. Ayan, yung nasa baba ng barcode, tapos yung pangalan nyo, tapos contact number. Ayan, para matrack nila kung ano ba yung status. Bali, ganun lang kadali no, mag-generate ng barcode sa JNT app at mag-book ng pick up sa JNT app. Ngayon, kapag nakapag-book na kayo ng pick-up gamit ang JNT app, hihintayin nyo na lang na dumating yung JNT rider sa mismong address nyo para pick-upin yung parcel. And after nun, no, usually, nagte-text yung rider ng JNT na pipick up ng parcel nyo. Ayan, makakasip kayo ng text message galing JNT rider. Napipick upin nyo na yung item nyo. Ayan, mas maganda no, kapag nakareceive kayo ng text message galing JNT rider, na-replyan nyo no, para sure siya na andun kayo sa pick-up location or dun sa address nyo. Kapag nakarating na yung JNT rider sa mismong address nyo, usually tumatawag naman sila. Pagkatapos nun, kukunin na nila yung item or yung parcel na ipapadala nyo, tapos yung waybill nun sa branch na gagawin, tapos yung sticker na ididikit, sa branch na rin gagawin. Kaya mahalaga na meron dapat pangalan ni sender at pangalan ni receiver yung parcel na ipapadala ninyo para hindi malito yung JNT kung kanino ba ilalagay yung sticker. At sa branch na rin ipapouch yung parcel nyo. Pwede nyo naman sabihin doon sa JNT rider na pipick up ng parcel nyo kung ano ba yung instruction nyo sa packaging. Pwede nyo sabihin na i-bubble wrap or i-box. So depende yun sa inyo no, kung ano ba instruction nyo doon sa parcel nyo.
So pwede nyo sabihin yun sa JNT rider na pipick up ng item nyo. Pagkatapos no, ito total ni rider kung magkano ba yung babayaran nyo na shipping fee. Tapos after nun, kailangan nyo nang bayaran yung shipping fee. Base sa experience ko, no, kung ano yung lumabas doon sa JNT app, yun lang din yung siningil sa akin. And base sa experience ko, no, hindi ako nabigyan ng receipt or yung resibo galing JNT rider. Ang sabi nila, sa JNT app na raw makikita yung status pati yung tracking number. And bali ang mangyayari, no, kapag ka na-pick up na ngayon ni rider yung parcel na ipapadala ninyo sa branch, doon na nila ayusin yung packaging, pati yung waybill, pati yung sticker na ididikit, tapos i-scan nila yon. After nun, makikita mo na ngayon yung status doon sa JNT app mo, pati yung tracking number. Yan, base sa experience ko, no, within the day naman makikita yung status sa JNT app. Yan, base sa experience ko, no, merong mga ilang status na hindi nag-reflect doon sa JNT app nung nagpadala ako. Kaya ang ginawa ko, inopen ko yung JNT app, tapos inopen ko yung online chat nila. Ayan, tapos tinanong ko doon kung ano ba yung status ng parcel na pinadala ko. Kasi hindi nag-reflect agad doon sa JNT app. Kaya ang ginawa ko, sinend ko yung order number. Ayan, yan yung example ng order number. Lagay ko yung pangalan ko, tapos yung contact number, tapos yung concern ko. And tapos ang ginawa ng customer service, ayan, chinek nila, tapos binigay sa akin yung tracking number. Ibig sabihin, hindi lang nag-reflect doon sa JNT app. Ibig sabihin, no, may mga ganong classic instances na naipadala na or na-scan na ni JNT pero hindi lumalabas doon sa JNT app. Pagka ganun, ang gagawin nyo, ikaw customer service nyo yun via JNT app, ayan yung online chat nila, ayan, para ma-raise nyo yung concern nyo at para mabigay yung tracking number sa inyo. Kaya mahalaga rin yung screenshot ng barcode no, nung nag-book kayo gamit ang JNT app. Ayan, mahalaga yun kasi andun yung order number. Kaya kapag kami nagka-problema sa pick-up, pwede nyo i-raise yun doon sa customer service para matrack nila or matrace nila kung ano ba yung status ng parcel na pinapick up nyo or nung pinadala nyo. Kapag pinapick up nyo yung parcel nyo sa JNT, ayan, at napunta na yun sa branch, dapat ang makikitang status ngayon sa JNT app nyo ay in transit. Tapos dapat makikita nyo na rin yung tracking number. Ayan, bali yan yung example ng status dapat na makikita nyo sa JNT app nyo kapag na-pick up na yung parcel nyo. Ayan, bali yan yung example ng status na dapat mag-a-appear sa JNT app nyo. Ayan, bali kapag marami kayong ipapadala, ibig sabihin, isa-isa rin yung transaction, isa-isang barcode din yun. Bali sa experience ko, no, 4 na parcel yung pinadala ko, at yun, at iba-ibang transaction yun, iba-ibang barcode din yun, pero iisang JNT rider lang din yung pipick up nun. Hindi naman yung iba-ibang JNT rider. Iisang pick up lang din yung pipick up nung 4 na parcel nyo. So yun guys, no, bali ganun lang kadali mag-book ng JNT pick up sa JNT app at ganun lang kadali magpadala kapag ka-pick up sa JNT. Ayan, o nga pala guys, no, pwedeng magpadala sa JNT kahit hindi ka online seller. Online seller ka man o hindi, pwedeng magpadala sa JNT. Ayan, tapos wala rin bayad yung pick up sa JNT. So yun guys, no, sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong impormasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong vlog by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga gatong klase video sa susunod para rin sa atin. Hanggang dito lang muna, ingat kayo palagi and peace out.